Magandang gabi po sa inyong lahat na patuloy na sumusubaybay sa programa po ng Church of God's Miracles, Jesus is the Answer. Ang inyo pong tagapagsalita, Alice Serrano po. Tayo po muna ay manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat po kami sa pag-iingat mo po sa amin sa buong maghapon. Salamat po na ikaw ang Diyos na muli ay aming kakausapin bago man lamang kami matulog, humulay at magpahinga. Salamat po at sa oras pong ito, hinihingi ko po ang paggabay at patnubay ng Santong Espiritu sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. O banal na Espiritu, ikaw po ang aming dakilang guro. Ikaw ang magpapaunawa sa amin ng mga sinasabi ukol sa talata. At salamat po, ikaw rin po, Panginoon, ang magkukondisyon ng puso ng bawat tagapakinig upang ang kanilang mga puso sa oras na ito ay maging sabik sa pakikinig at naroroon yung interes upang pakinggan ang iyong tinig at ang puso din naman ay magmithi na makasunod sa iyong kalooban at maunawaan, bawat naunawaan ay maisapamuhay. Maraming po salamat aming Panginoon. Pagpalain mo po ang lahat ng tagapakinig. Abutin mo sila sa kanilang kinaroroonan. Magkakalayo man kami, pero ikaw ang Diyos na nasa lahat ng dako, na kayang kumatagpo sa bawat pangangailangan, kayang kumausap sa bawat nakikinig. Maraming po salamat. Sa iyo po namin binibigay papuri, parangal at pagsamba sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Ito po aming dalangin. Amen. Amen. Muli, isang napakagandang gabi sa inyong lahat. Ang ating pong pag-aaralan ngayon ay patungkol sa panalangin. Ano nga ba yung panalangin? Alam niyo po, ang panalangin ay simple lang na pakikipag-usap sa ating Diyos. Simple at tapat na pakikipag-usap sa ating Diyos. Sa awit 62:8, ito po ang sabi: magtiwala kayo sa Kanya sa lahat ng panahon. O bayan, ibuhos ninyo ang inyong puso sa Kanyang harapan para sa atin ang Diyos na kanlungan. So, yun po yung isang pamamaraan o nangyayari kapag tayo po ay nananalangin. Pagkakataon po nating ibuhos ang laman ng ating mga puso. Kaya nga po ang sarap, no, na nasa presensya ng Diyos, lahat ng kabigatang naririyan ay kaya nating ibuhos sa presensya niya. At sa ibang salin, ang sabi po ay, mga kababayan, sa lahat ng oras magtiwala sa Diyos, sa Kanya ilagak ang inyong pasaning, ngayoy dinaranas, siya ang kublihang may dulot na lunas. So, ito po ay sa ibang salin po, Revised Translation ng Magandang Balita. Ang sabi po doon ay, ilagak ang bawat pasaning dinaranas. Kanino po ilalagak? Sa ating Diyos. At sa paglalagak, lubos po tayong magtiwala sa ating Panginoon. Sa unang Pedro 5:7, na inyong ilagak sa Kanya ang lahat ng inyong kabalisahan sapagkat kayo'y ipinagmamalasakit niya. So, ito naman po yung nagaganap kapag nananalangin. Naglalagak po tayo ng ating mga kabalisahan sa ating Panginoon. Sa Mateo 6:8, sabi po, huwag kayong magsigaya sa kanila, sapagkat talastas ng inyong Ama ang mga bagay na inyong kinakailangan bago ninyo hingin sa Kanya. So, yun po
nananalangin tayo upang ipaabot sa ating Ama ang lahat ng ating pangangailangan. Ngayon, ang sabi po ay talastas naman ng Diyos ang ating mga pangangailangan. Subalit, sa pananalangin ay atin pong naihahayag sa Ama na ang ating pagtitiwala. Kumbaga, na-acknowledge natin na kailangan natin ang Diyos. Sa pananalangin, hindi naman po kailangan yung maraming salita o di naman kaya ay yung mga sinaulong panalangin. Sapat na pong saysayin natin sa harapan ng Diyos, sa presensya ng Diyos, ang nilalaman ng ating puso. Ano man yung daing na nararamdaman mo sa puso mo, ano mang mga pagsamo, nais mong ipaabot sa Diyos, yun po ay sa pamamagitan ng pananalangin. Ulitin ko po, bakit nga po ba tayo kailangang manalangin? Talastas naman ng Ama yung ating kailangan. Kasi nga, di ba, tinuruan tayo ng Diyos o ni Jesus upang manalangin. So, bilang Kristiyano, dapat po ay lagi tayong lumalapit sa ating Ama. Lagi po nating hinihingi ang kahabagan ng Diyos. Lagi nating kinakausap ang ating Ama sa langit. Sa aklat ng Mateo 6, ito po yung pagtuturo ni Jesus. Ang talata po ay hanggang 13 na pagtuturo ng dalangin, pero nais ko lamang pong ibigyang diin yung sinabing magsidalangin nga kayo ng ganito. Kumbaga, inuutos, hindi po option ang pananalangin o walang ibang hindi po ito kung pipiliin lang natin, kailangan po manalangin sapagkat itinuro ni Jesus sa atin ang manalangin. Sabi doon, Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo. So, bungad pa lang ng turo niyang dalangin ay pagkilala talaga sa kapangyarihan ng Diyos sa ating buhay at ganun din pagkilala na siya ang Diyos na kataas-taasan kasi walang ibang pwedeng sambahin kundi ang Diyos lamang. Sa 3 talata na atin pong binasa, kasama na po yung revised edition doon, sabi doon, nabanggit ang mga ito. Ang Diyos ang kanlungan, may dulot na lunas, ipinagmamalasakit tayo ng Diyos. So yun po, kaya tayo tinuruang manalangin. Kaya tayo tinuruan na lumapit sa Diyos. Kasi kung nararanasan natin na tayo ay nasa mabigat na sitwasyon, diba? Kung nararanasan mo na parang kakaiba yung iyong pinagdaraanan, alam mo po, uulitin ko lang po, ang Diyos ang kanlungan, may dulot na lunas, ipinagmamalasakit tayo ng Diyos. Yun po yung kanyang, yung kanya pong pag-uugali kapag tayo pong lahat ay naglalagak ng panalangin o ng kabalisahan sa ating Diyos. Kasi gusto talaga ng Diyos, tulungan tayo sa mga sitwasyon na ating pinagdaraanan. Gusto kang tulungan ng Diyos. Ano ba yung pinagdaraanan mo ngayon? Gusto din ng Diyos na maranasan natin yung kaaliwan na nagmumula sa Kanya. At gusto rin niya na bigyan tayo ng kagaanan sa ating mga puso. Nais niya ring ibigay ang tamang direksyon para sa mga landas na ating tinatahak. Ibig niyang ibigay ang pinakamainam para sa iyo, para sa ating lahat. Kaya nga, may paanyaya po ang Diyos sa atin, di po ba? Sa aklat ng Mateo 11:88, sabi doon, lumapit kayo sa akin, kayong nahihirapan at nabibigat ang lubha sa inyong pasanin,
at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Yun po yun, no? Gusto ng Diyos, kaya ka naman talagang lapitan ng Diyos, pero gusto ng ating Diyos, lumalapit tayo sa Kanya. Lumalapit tayo sa Kanya. Hindi po niya tayo ipinupush, o yung parang hinahaltak, o binibigyan Kanya, o tayong lahat ng kalayaan na kusang lalapit sa ating Panginoon. At ang napakaganda sa paglapit, alam niyo po, sabi niya ay bibigyan tayo ng kagaanan at kaginhawahan, yung kapahingahan ng ating pong napapagod na isipan, napapagod na damdamin, o napapagod na pisikal. Sa unang Juan 5, 14-15, sabi po rito, hindi tayo nag-aatubiling lumapit sa Kanya dahil alam nating ibibigay niya ang anumang hingin natin kung ito ay naaayon sa Kanyang kalooban. At dahil alam nating pinapakinggan niya tayo, alam din nating ibibigay niya ang bawat hinihiling natin sa Kanya. Mga kapatid, mga minamahal, mga tagapakinig sa oras na ito, sabi po ron, may katiyakan na anumang hihilingin natin at ito'y nakapaloob sa kalooban ng Diyos ay ibibigay sa atin ng Ama. At alam din natin na pinapakinggan niya ang bawat hibik natin at bawat pagsamo. Yun po ang ating Diyos. Kaya nga po, sabi dun sa umpisa ng pangungusap, hindi nag-aatubiling lumapit. Ngayong gabi, wag po kayong mag-atubiling lumapit sa Diyos. Napakabait ng Diyos, napakamahabagi ng Diyos. Kayang-kaya Kanyang abutin. Kaya nga sabi niya sa Mateo 7:7-8, ang sabi po rito, magsihingi kayo at bibigyan. Magsihanap kayo at kayo'y mga kasusumpong. Magsituktok kayo at kayo'y bubuksan. Sapagkat ang bawat humihingi ay tumatanggap at ang humahanap ay nakasusumpong at ang tumutuktok ay binubuksan. Yun po ay sinabi rin ng Diyos. At ipinapaalala ko ngayon na ang Diyos po ang nagcha-challenge, o ang Diyos po ang nagsasabi sa atin, humingi tayo. Tiyak na bibigyan tayo ng Diyos. Maghanap tayo, hanapin natin siya. Tiyak na ating masusumpungan. Pumatok tayo, katukin natin ang puso ng Diyos. Bubuksan po yan ng Panginoon. Kayo na nakikinig ngayon, alam niyo po, hindi aksidente na nasumpungan nyo ang programang ito. Nais ipaabot ng Diyos na mahal ka niya. Mahal ka niya. Ano man ang iyong dinaranas o pinagdaraanan, may maigpit na pangangailangan ka, nawaring kabi-kabila ay problema, naiipit ka na at nagagapi. No, parang ayaw mo na, sumusuko ka na. Alam mo po, lumapit ka sa Panginoon at manalangin. Sabi pa, kung may pangamba, minsan mga tao diyan may mga takot sa puso dahil may nararamdaman sa katawan, o di naman kaya'y tinaningan na ng Diyos ang kanyang buhay, o di naman kaya'y wala ng sawa, araw-araw may iniinom na gamot, no? Na parang hindi mo tiyak kung sa araw-araw ba ay taglay mo ang kalakasan. Manalangin ka po sa Diyos. Kung pakiwari mo, wala nang nakakaunawa sa'yo, na lahat na lang ng tao galit sa'yo,
Yung buong mundo para bang pakiwari mo, wala na lang tiningnan kundi ikaw, wala nang inusig kundi ikaw, itinatakwil ka na ng magulang mo, maging ng kaibigan at ng lipunan. Alam mo po, sa Diyos, hindi ka itatakwil. Aabutin ka ng Diyos. May mga ganap pa sa buhay mo, meron ba mga kaganapan na hindi mo matakasan, para bang pinipilit mo siyang limutin, pero nariyan pa rin, nagsusumiksik sa isipan mo, na para bang andyan lang sa buo mong pagkatao, yung estado na yon, yung ganong kalalagayan. Ulitin ko lang po, mahal ka ng Diyos. Ikaw na nakikinig ngayon, mahal na mahal ka ng Diyos. Nais ka niyang tulungan, nais ka niyang palayain, nais ka niyang bigyan ng kagaanan, ng kaginawahan sa katawan, sa isip, sa damdamin. Nais ka niyang bigyan ng kaginhawahan, kahit yung physical natin. Kaya huwag mayang lumapit sa Diyos. Ang ating pong Diyos, o ang Diyos na aming ipinapangaral sa inyo, ay Diyos na hindi nagtatangi. Lahat ng kanyang nilalang ay kanyang minamahal. Hindi rin po siya nagtataboy. Sino mang lumalapit sa kanya nang may kapakumbabaan ay kanyang tinatanggap ng buong pagmamahal. Sa lahat ng kaguluhan, kalituhan, katanungan mayroon ka, nais ko pong sabihin sa iyo, kapatid, mga minamahal na tagapakinig, si Jesus ang tanging sagot. Manalangin ka lang sama. Hindi kailangang memorize ang panalangin. Magsalita ka lang. Ang Diyos hindi mo nakikita, pero nakikita ka niya. Naririnig niya ang iyong daing. Alam niya ang iyong pagluha. Manalangin tayo sa Diyos. Yun lamang po ang susi. Ang sabi po hindi naman siya talagang malayo sa bawat isa sa atin. Isang panalangin lang, mararanasan mo ang pagtugon ng Diyos at ang pagyakap niya. Sabi ng Juan 16:24, hanggang ngayon wala pa kayong hinihingi sa Kanya sa aking pangalan. Humingi kayo at kayo'y tatanggap upang malubos ang inyong kagalakan. Sobrang pagmamalasakit sa atin ng Diyos. Ang susi lang, kapatid, upang maibsan lahat ng nararamdaman, manalangin ka sa Diyos. Lumapit ka sa Diyos. At nawa ngayong gabi ay natutunan mo ang paglapit sa Panginoon. Tayo po ay manalangin sandali. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat po kami dahil tinuturuan mo kami na lumapit sa iyo at manalangin. Salamat po sa mga talata na nagbibigay katiyakan na kung kami ay mananalangin, tutugon ka. Kung kami ay hihingi, bibigyan mo kami. At kung kami ay maghahanap, makasusumpong kami. Kung kami ay kakatok, iyong pagbubuksan. Ama, sa oras pong ito, nalalaman mo ang mga kalalagayan ng bawat nakikinig sa programang ito. Higit mong alam ang tibok ng kanilang puso, maging ang tumatakbo sa kanilang kaisipan. At sabi mo nga, hindi pa man kami tapos manalangin, ay ipagkakaloob mo na ang bawat hinihiling namin. Aming Ama, aking Diyos na makapangyarihan. Sa oras pong ito, sino man sila na may daing, may samo at paghibik, dinadalangin ko
Iunat mo po ang iyong mapagpalang kamay. Katagpuin mo ang bawat pangangailangan. Bigyan mo ng kagaanan ang kanyang isipan, maging ang kanyang damdamin. Salamat po, Panginoon. Yakapin mo ang mga tao na lubos na nahihirapan doon sa kanilang karamdamang tinataglay. Alam ko, Panginoon, hindi mo nais na nahihirapan ang aming pisikal, sapagkat tunay nga po ang alok mo ay kaginhawahan. Mangyari sa oras na to sila na mayroong nararamdamang sakit, kirot sa kanilang katawan. Lord, let your healing touch ay patuloy na maranasan ng aking mga kapatid. Ang kagalingan ay patuloy na dumaloy mula ulo hanggang talampakan. Salamat, inaangkin ko't dinideklara ang malakas na pangangatawan at malusog na katawan, Panginoon. Malaya sa sakit, walang anumang nararamdaman, kundi bagkos parang kaalwanan sa buong pagkatao. Maraming po salamat, Panginoon. Sila na may mga pangailangan, O Diyos, sa pinansyal. Lord, salamat, ikaw ang Diyos na umabot sa aking mga kapatid na ito. Wala naman talaga kaming ibang aasahan, walang ibang tutulong maliban sa iyo. At marami kang paraan, O Diyos, upang amin tanggapin ang masaganang pagpapala. Sa oras pong ito, dinideklara ko, bukas ang durungawan ng langit at ibubuhos mo masaganang pagpapala sa mga tagapakinig na nagtitiwala sa iyo at umaasang ikaw ang kanilang handang saklolo. Salamat po, Panginoon, salamat po. Anumang katatakutan na ilalagay sa kanilang puso, anumang pangamba ang kanila pong nararamdaman, dalangin ko, Panginoon, daigin ng iyong pag-ibig ang takot na yon. Ang takot na yon. Yakapin mo ang bawat isa na nakakaranas ng pagkatakot. Aliwin po sila ng banal na spirito. At ang kapayapaang mula kay Jesus ay lubos na maranasan. Maraming po salamat, Panginoon, na ngayong gabi tunay ngang ipapakilala mo sa lahat ng nakinig at makikinig pa, sa lahat ng tao sa buong mundo, sa lahat ng aming mga pangailangan, walang tanging makatutugon kundi ang Panginoong Jesus. Salamat po, Ama, luwalhatiin mo ang pangalan ni Jesus. Luwalhatiin mo, Panginoon, ang pangalan mo. Salamat po, sa iyo ang papuri, parangal, pagluwalhati sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat po sa lahat ng nakinig dito po sa Jesus is the Answer. Dalangin ko na lagi po kayong makinig at magkaroon ng katibayan sa pananampalataya habang natututo sa salita ng Diyos. Mahal po kayo ng Diyos at naniniwala ako. Patitibayin at palalakasin ang inyong loob habang kayo'y laging sumusubaybay sa Jesus is the Answer. Magandang gabi po sa inyo at ako po ang inyong lingkod, Alice Serrano po. Shalom everyone. I love you po.